Kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Hello, magandang araw po sa inyo. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon, no? Dito sa trending na issue ngayon at talagang pinag-uusapan itong hamon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, no, kay Senator Amy Marcos na sampahan ng impeachment complaint, mga boss, no? Itong kapatid ni Senator Amy na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung naniniwala itong may nagawang mali sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? May sinabi po si Panelo dito, banat niya mga hamon kay Senator Amy. Sabi niya, kung talagang seryoso ang senadora, ay dapat siya mismo ang magsampa ng reklamo laban sa kanyang kapatid. No? Yan ang sabi ni Attorney Panelo. Sabi din niya, hindi daw siya naniniwala, mga boss, na kusang kumalas ang senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas. No, hindi daw umalis itong si Senator Amy, sabi ni Panelo. Ayon kay Panelo, gusto lamang daw ng senadora na makuha ang simpatsya ng mga Duterte supporters para makakuha ng boto at gayon din para itaas ng kanyang kapatid ang kanyang kamay para makakuha rin ng boto. So sa madaling salita, mga boss, sinabi ni Panelo na namamangka sa dalawang ilog itong senadorang ito. Tingnan nga natin, no, itong pahayag ni Attorney Salvador Panelo sa isang ginanap po na event, no, sa isang press briefing kasama po si Salvador Panelo. Demanda mo, ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Nako, no? Matinding hamon ito kung tutuusin, no? Mantakin mo, kapatid mo presidente, sampahan mo ng impeachment case. Nako, kung mangyayari ito, sigurado naman tayo dito na hindi naman kakasa dito ang senadora, ay kapatid niya yan at nag-aambisyon niyang maging presidente, no? At talagang pinaghirapan na maging presidente. Pagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, nakabong mo sa kanya. Hindi naman siya gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Balat kayo, no? Nagpanggap lang, no? Ginamit ang oportunidad na makahakot ng boto. Ginamit daw ang issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makahakot ng boto mula sa mga Duterte supporters, para yung mga supporters ni Digong sobrang dami. Luzon, Visayas at Mindanao, no? At hindi lang po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sobrang solid po ng mga supporters ni ex-President Duterte, no? Sabi ni Panelo, binubola mo lang ang mga tao Gusto mo lang makuha ang simpatsya, no? Nagkasa agad ng motu proprio investigation, no? Diyan sa Senado. Agad-agad, no? Para imbestigahan itong pag-aaresto. Sabi ni Panelo, klarong-klaro naman ang pag-aresto. Illegal ang pag-aresto kay FPRRD. Balikan natin dito pinanood ko kasi itong video ito. Courtesy of ABS-CBN. Ngayon, sabi ko, kasi hindi po ba, sabi niya, gusto niyang malaman kung ano nangyari, anong nangyari. Video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Ito yung kinasa na investigasyon po ni Senator Amy na gusto niyang malaman kung may nangyari bang illegal na pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. So ito po, no? Sabi ni Panelo, kitang-kita naman sa mga video na nagsisilabasan online na illegal. Hindi nga sumama agad si ex-President Duterte pagkalapag niya sa eroplano. At pagsilbi ng warrant, doon pa dinala sa Villamor Air Base. No? Kaya dudang-duda po, no?
magkahalong reaksyon naman po ang reaksyon dito ng mga abogado, no? Lalo na dito kay Attorney Salvador Panelo, mga kaalyadong abogado gaya ni Congressman Marcoleta, sinabi nilang illegal talaga ito. Sabi niya, gusto ko malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman kung may jurisdiction o wala, kung meron bang ano ba yung interpol. Lahat ng yun, alam na natin kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nag-ano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng Forward lang natin. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Di ba? Gusto niyang kumuha ng boto sa mga Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa mga Marcos. Sa madaling salita, yung sabi natin kanina, namamangka ang senadorang ito sa dalawang ilog. Di ba? Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Sobrang talas ng isip nito si Attorney Salvador Panelo, ano? Pagkatapos, nung nakita niya na nakakita naman siya ng oportunidad na pwede mahalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Di ba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. 2-3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted, hindi, you did not bolt, you were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, pabagsak ang, kung makikita po ninyo dito, no, sa survey ng Social Weather Station, last March 15 to March 20, nanguna po dito si Senator Bongo, sinundan Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto. Saan ba si Senator Amy dito? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pang 16 place po, no, si Senator Amy Marcos sa latest survey ng SWS, no, March 15 to March 20. Pang 16. Sobrang layo po, no, ng sobrang layo po ng pwesto nitong si Senator Amy Marcos. So gusto niyang, sabi nga ni Panelo, namamangka sa dalawang ilog. No, sa dalawang bangka pala. Itong si Senator Amy Marcos. Kaya anong reaction niyo dito? No, i-comment niyo, no? Tungkol dito sa pahayag na ito ni Salvador Panelo. Maraming salamat po sa inyo at mag-subscribe kayo dito sa ating channel, JRL Reacts.